Okay, so let's talk about plain trigonometry naman today. So let's solve this past board problem in MSTE and Mabas noong 1996, May 1996. So we already have a video na regarding oblique triangles. Yan, introduce ko na yun, yung sine law and cosine law. Na-touch ko na lang. So I assume dito alam mo na yung formula for sine and cosine. So gagamitin natin and when siya ma-apply. Okay? So, two sides of a triangle daw, 50 and 60 meters long. So, gawa lang tayo kahit scalene. Ano yan? Scalene. 50, 60? Ay, pangit naman. Ulit nga. Lakihan ko kaya. Lakihan ko. Ayan. Mga ganito. Tapos, 50, no? So, mga 60 ay, lakihan konti. Tama ba? 30. Mga ganyan. 50, 60. Okay na yan. Tapos, ito yung isa. Para masarado na yung triangle na yan. Two sides of a triangle, ito yung pangalanan nating 50. Pero, gawin na lang natin na paano tayo mag-label ng triangle. So, pangalan nating ABC ang vertices. Tapos, ito yung A, 50. I mean, yung opposite ni C pala, di ba ganun tayo magpangalan? Opposite ng vertex ay pangalan nating lowercase ng C. So, ayan yung 50 meters in this case. Tapos, opposite ni B, vertex B, yun naman yung B. Ito naman yung 60 meters. So, the angle included, ibig sabihin, angle in between these sides is 30 degrees. So, what is the interior angle in degrees opposite to the longest side? So, dapat muna natin makuha yung longest side. So, ano yan? O, ito, cosine law lang yan. Kapag may given kang two sides, o, ito yung unknown, yung letter A natin. Side A is unknown. So, given na may two sides ka, unknown yung third side. Then, ang angle nun opposite ay given din. So, cosine law yan. Diba? So, that is just A squared is equal to square root ng sum of the squares. I mean, sum ng squares, C squared plus B squared. Then, minus twice ng product nila, BC. Then, cosine nung katapat na angle, cosine A. So, there, masasolve natin si A. Rekta na natin to. Square root ng, lagay na lang natin, C squared plus B squared yung formula na mismo. C squared plus B squared, minus twice ng BC, tapos cosine A. So, ang C natin ay 50, ang B natin ay 60. Ang A natin ay, angle niyan ay 30. So, ito, 71.93 yung A distance. Lagay ko na lang yun sa A. 71.93. 71.93 meters. So, yan na yung longest side pala. Ito nga ba yun? 71.93. Tama na ba yun? Naka-square root naman ako, di ba? So, what is the interior angle opposite to the longest side? Tama ba ako? 50 tapos 60. Tama. That will be C squared plus B squared minus twice ng BC. Kaya pala. Wait lang, nagtaka ako. Kasi kung longest side na yan, di 30 yan, oh. Oh, wala dyan sa choice. Naka-regions pala ako. Gamit ko kasi nag-regions kasi ako. Ay, bakit nag-iba naman? Okay, so ito ay 30. Pero dapat naka-degrees ka. Okay, degrees. Okay lang yun, hindi naman mabubura yun. So, 30.30 lang pala yan. Ang baba pala niyan. So, di yan pwedeng lalampas sa nakakapagtataka yun na. So, 30.064 meters. Ayan, may value na tayo ni A. So, ano yung longest side? Ito, si 60. So, ano yung angle opposite nun? Pero actually, alam mo ba yung shortcut dyan sa Dyan sa cosine law? Yung ginagamitan ng complex. Pakita ko na rin. So, punta tayo sa complex mode. Ano yun? Mode.
Mapia mode, complex. Then, absolute value ko lang. Absolute value, nasan yan? Shift, hyperbolic. So, ang gagawin mo lang is, yung angle, 50. Then, minus mo yung side pala. Minus mo yung other side. Tapos, lagay mo yung angle. Saan yung angle dito? At a shift, tapos itong minus. Then, yung angle in between. Di ba? Same. Pwede rin yan pagpalitin. Pwede rin 60 to. O, pwede rin 50 to. O, kahit anong orientation, pwede yan. O, pwede ba to? Wait nga, double check na natin. 60 angle 30, tapos bawas mo yung 50. Pwede ba yan? O, pwede rin. Paano kung 50 yung nauna? O, 60. O, pares din. So, di ba? Kahit anong orientation, pwede. So, ayun. Ganun lang mag-cosine law. Shortcut. Kung gusto mo mabilisan, di mo na ita-type to. 30.064. So, nakastore naman na yan sa A. Wait lang. Hindi pa pala. Bakit di ko in-store yun? Wala tuloy. Sige na. Ulitin ko na lang yung ginawa ko kanina. C squared, basta alam niyo na paano yun. C squared B squared minus 2BC. Then cosine A, yung nasa 30. At talagay natin sa A. Okay? So, meron na tayo. So, paano natin masasolve yan si B? So, since given na, pwede ka na mag-sine law dyan, no? Pero, delikado ang sine law dito. Bakit delikado? Delikado yung sine law since ang sine ng angle, note na ang sine ng angle ay equal sa sine din ng supplementary niya, 180 minus angle theta. O, pakita natin. What if nag-cosine law lang ulit tayo? Di ba? Cosine law. Tapos ito yung mapapalabas mo. O, itong B. Tapos ito yung gagamitin mo naman. So, parang B squared. Pero di na applicable dito yung Caltech kasi yun ay ang hinahanap yun ay sides. In this case, angle yung hinahanap. So, B squared is equal to A squared plus C squared. Then minus twice ng AC. Then cosine ng katapat ni B. Kasi angle B. So, yun yung sinasolve natin. So, pwede natin gawin yan as B squared. Tama. B squared. Modify ko na. B squared is minus A squared minus C squared. Minus A squared minus C squared. Tama. Minus A squared minus C squared. Then, divide ko by negative 2AC. Ito ay naka-cosine B na. So, arccos ko na lang. Arccos. Ay, nyari. Arccos. So, calc na lang. So, B ay 60. Tapos, ang A ay yan. Nakuha natin yung C ay 50. So, 93.74. Ano ba? 93.74. So, mabilis ba siya pag cosine law? Or, tignan natin. What if nag-sine law tayo? Pag nag-sine law kasi tayo, sige, gawin natin What if nag-sine law tayo? So, paano yan? Sine ng angle, sine ng B, over opposite niyan, which is 60, is equal to sine naman ng 30 is equal to opposite naman yan, which is A. So, ganun. Sige nga. So, ang gagawin natin ay 60. Ano ba unang mapapalabas nito? 60 sine 30. Divide ko by 60 sine 30 divide ko by A. No? Tama? 60 sine 30 divide ko by A. So, arc sine ko na lang para makuha ko si B. Same din ba? Oh, bakit yan yung nakuha? Bakit yan yung lumabas na value? Magkaiba sila. 'Di ba? Doon kasi yung yun yung tawag nito. Yun yung ambiguous case kung tawagin natin. So, bilang pala. So, therefore, ang B ay masyado maliit. Ayoko masyado maliit. So, may nasolve tayong B na ilan yun? Angle B ay 86.259 degrees. So, bakit? Bakit napalabas yan?
Pwede rin kasi yan. Pero tignan mo anong relationship niyan. Tama naman, di ba? Sin B tapos 60 tapos sin 30 yung A. So, naka-degrees naman na tayo. 30 point. Okay. So, 60 sin 30 over A. So, yun talaga. Arc sine. So, bakit yan? So, yun na nga yung sinasabi ko. Paano mo mapalabas yung isa? Kunin mo lang yung supplementary. O, di ba? So, pwede kasing yan yung lumabas. Yun yung pag-sine law. Since ang sine ng angle is equal lang din sa sine ng supplementary niya. Sige ito, example. Iliitan natin, sine 1. O, compare mo yan sa sine 179. O, 80. O, di ba? Equal lang sila. What if or ganito na lang, lagay ako ng value. Lagay ako ng value niyan. Sin x, tapos 180 minus x. O, kahit ano ilagay ko dyan, mga 5. Automatic yan. Mga 45. Ganun. Kasi yun yung tandaan niyo yung identity niyan. Sin ng angle is equal lang din sa sin ng supplementary niya. So, ito yung isang angle, pero pwede rin kasi actually pwede rin yan, kung nasa choices yan, tama rin yan. Oo. So, ayun. So, ang lumabas ay 86.259 pero 93.74. Yun lang kasi, may ano lang talaga kapag nag-sin law ka. Ang cosine naman, asan naman same ang cosine? 93.74 degrees. Ang cosine, saan naman sila same? Ang cosine ng angle ay equal naman sa saan? So, ganito na lang yan. Isipin mo na lang, may ganito na lang para makita natin. Alam mo naman siguro yun, unit circle. Nagawa tayo. Kahit wag mo na buong unit circle. Kahit alalahanin mo na lang yung concept na kapag ang sine nagko-correspond sa y, tapos ang cosine nagko-correspond sa x. Sabihin nating andito, ano yung angle na to? Ito. Saan yan may parehas na y? Saan yan may parehas na sine? 'Di ba dito sa hilera niyang to? Ito, lahat parehas din sila ng y. Parehas yan positive y. So, kahit saan dyan. So, ibig sabihin, kung ayan yung angle mo, ito yan siya. Sabihin ko ng kulay. Gawin kong blue. Kung ibig sabihin, kung yan yung angle mo, yan o. Kung yan yung angle mo, di ba? So, ang supplementary niya ay yung dito naman. Di ba? Kumbaga, ito yung angle mo, supplementary niya ay eto. Di ba? So, ayun. So, same sila ng nun. Same sila ng y. Ganun. Same sila ng y. So, saan naman magsisame ng x? Kapag dito, pag ganyan. Pag dito naman, same naman yan ng x values. So, ano naman paano naman yan? So, every ilan? So, ito at ito ay may same na x's naman yan. Ito at ito. Ayan. So, ano yung distance na yan? Paano mo yan makukuha? No? Paano yan? Pag ganyan, pag mirror naman yan sa pagka mirror naman yan sa y-axis. Kung yung sign, okay. So pag mirror mo yung y-axis, ito naman pag mirror mo naman yung x-axis. So ganun. So paano yan? If ito yung angle mo, ayan. So paano yan? Di nagdagdag ka lang ng parang straight line to. Tapos hinati mo, no? So ibig sabihin, paano? Every 180 naman. Excess. Pares din pala, no? Pares din sila. 180 din. Cosine tapos 180. Cosine ng 0 and cosine din ng 180. So, ayun, pare-pares din sila lagi. 180 minus theta. Pares lang. Pero, ganito ko lang siya i-express para makita mo kapag binigyan ka ng graph. So, pag mirrored siya about x-axis, yan, same y yun. Pag mirrored naman with respect sa x-axis, same axis naman yun.
So, ganun lang. So, ibig sabihin, parang pwede natin i-express yun. Ayan. Gawin naman natin cosine. Ay, naging negative. O, reciprocal. O, bakit naging negative lang siya? So, ayun, no? Ang parehas ng x, hindi pala 180. Kundi, nga, no? So, 360. 'Di ba? Parehas sila ng x's. O, dito, kailan ba yan magkakaroon ng parehas na x? So, kapag umikot ka ng, ayan, isang buong ikot pala, 360. Hindi pala supplementary, kundi, other term natin doon ay, explementary or conjugate, 360. Ayun pala siya. Namali lang kanina. So, ibig sabihin, ang gagawa natin ng formula yan, cosine x, tapos 360 minus x. O, lagay tayo ng value. O, yan, parehas na sila. Laging 1 na siya. O, di ba? Kahit ano pa ilagay mo dyan, laging 1 na yan. Yan. Every isang rotation. So, ganun lang. Hopefully na gigets yan. Again, kapag andito yung angle mo, kailangan mo lang mag-rotate ng ilan. Supplementary niya, no? So, plus parang 180 or ito 180 degrees. Same yan sila ng y. Pero kapag x naman ang usapan, ganito na lang, gawin ko nga ulit. Ito yung y, tapos ito yung x, no? Ito yung x, ayun, no? So, magkakaroon ka ng same y kapag umikot na siya ng, ayan, ilan. Yan, same y yan kapag pares lang yun sila. Supplementary yan. Same y yan sila. Then, kapag ang naman ay yung conjugate niya. So, if ito yun, ito naman yan siya. Yan naman yung pag mag-same ng x value. No? Pag dito naman siya kita. Di ba? So, yun lang. Pag sine ay supplementary, tapos pag cosine ay explementary or conjugate. Conjugate yan other term dun. So, yun lang. Kaya ang nangyari, pares yan sila, tama talaga. So, pwedeng 93.74, pwede rin 86.26. Kung alin yung nasa choices. Di pwedeng parehas. Pero kung may sinabi, alin yung obtuse, yun, yung isa kasi doon, obtuse na. Yun, 93. Obtuse yan, di ba? That is greater than 90 degrees. Ito naman ay acute, since less than 90 degrees. Ayun, ang isa obtuse, isa acute na. So, syempre nga, ang difference nila ay 180. Kung ang difference nila 180, it should be, talaga, isa talaga doon is acute. Isa doon ay obtuse. So, ibig sabihin pala, eto, may mapo-form pa tong, kaya ba ito ayun, maganda, maganda. Kaya pa tong i-duplicate. Parang ganito na yung mangyayari dyan. Yan, maganda. So, kung same lang yan, ano bang hindi natin nagamit sa sign? Tignan mo, anong hindi nagamit sa sign? Ang hindi natin nagamit dito ay, tignan mo, sin B. So, ito yun, B tapos sin 60. So, ayan, as is yung length na yan. Ito, sin 30 tapos A. 30 tapos A. So, ito, tsaka to, as is yung length. Bali. Ito yung mag-iiba. Ganon. So, ibig sabihin pala nun, pwede pa yung mag-extend. Para na pwede siya mag-extend. Ito as is na yung length niyan, 'di ba? So, ito parang ganyan. Yung other, niya. Pwede siyang humaba kasi di mo naman nagamit yung di mo nagamit yung 50 degrees, 50 meters rather. Pwede mo siyang i-extend. Pakita ko na lang. Kaya ba to? Mga ganyan. Wait lang. Ayan. So, pwede rin kasing ito yung length na tinutukoy. Basta magiging obtuse yung B. So, paano yun? Paano magiging obtuse yung B?
So, 30 degrees, ito as is to, di ba? As is yung length na yan. As is yung length na yan. Yung 60 meters since nagamit natin, 30 degrees to. 30 degrees as is na 60 meters. Tapos, ito yung C50, yun yung ma-extend. Pwede siyang lumiit, pwede siyang lumaki. Ano nga ba? Liliit nga ba siya o lalaki? Kung magiging obtuse yung ano, ayun, lalaki siya. Liliit siya. 'Di ba? Liliit dapat siya. Kaya pa ba tanggalin yun? In-adjust ko lang kasi. Hindi ko na ma-adjust dito. Pero pwede ko siya i-duplicate. Ganito na lang. Ito at ito. Ayan. So, see yung as is yung length niyan. Kaya ba? Ayun. Ayan siya. Ayan, lumiit siya para maging obtuse yung B. O ganun. Obtuse na ba yan? Hindi pa rin eh. Basta kailang liliit yan para maging obtuse, di ba? Hopefully nagigets yan. Sige, pakita ko pa. Liitan pa natin. Liitan pa natin. Gahin ko nga kulay. Red na lang. Mga dito. Tapos dito. Ayan, mag-obvious na talaga yan. Ganun. Pinili talaga, no? Umu-obvious. 30 degrees. Ganyan. So, ito na yung length. Bagong length. Ayan. So, obvious na siya. Ayan. 94. So, ayan. As is lang kasi yung 30 at 60 eh. Since ginamit mo yung 30, 60, tapos yung A. Yun pa rin yung length niyan ni A. Yun pa rin yung length ni A. Tapos yung 30, opposite niya, ayun lang. Yun lang yung nabago. So, ibig sabihin, parang kung dito ko siya ilalagay, di ba ito yung A? No? So, pwede ko pala siyang parang i-rotate lang. Gawin kong ganito. No? Nakita naman yan hopefully. So, di ba yan yung A? So, kapag ginawa ko yan dito, no? Di ba equal yan? Equal length yan. Equal length yan sila. Kumbaga, ito at ito ay equal length. Ito at ito equal length. Para maging isosceles yan. So, ayun nga. Ganun nga yung naging hitsura. So, doon natin makukuha to. Hopefully, nagigets yun. Yun yung ambiguous case ng sine law. So, ayun. Kaya mas maganda, cosine law ka na lang. 360. 360 lang yung ano niya, no? Yung, ayan. Kung makikita, madali mo makita kasi kapag nag-cosine law ka. So, ayun lang. That's it for this problem. Nasolve ba natin? Yan, 93.74. Pero again, pwede rin tong 86.259. If hindi lumalabas yung ano. If wala sa choices, yung 93.74. Ayun. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.